Hello, good day everyone. So I'm here again for the next step of the guidance in how to take the exam in skills test for SSW. So by this time, dapat meron na po kayong Prometric ID. Kung wala pa po yun, balik po kayo dun sa dun sa guide na ginawa ko video. Okay, para ano yung mga sites na pupuntahan ninyo related sa food and beverages manufacturing. So, in case na na wala pa kayo nun, pwede rin naman dito sa site na 'to, pero hindi ko siya ita-tackle dito kasi magta-tackle ko ngayon ay how to reserve your prometric test. Okay? So, again, ang example ko dito ulit is yung food and beverages manufacturing. At siyempre, may kanya-kanyang ano yun, ano? So, dito sa isi-share ko, okay, ayan eh. Kung ano po yung iti-take ninyo na exam, yun po yung inyong itatype. Okay, Food and Beverages Skills Test for SSW. O Caregiver Skills Test for SSW. Food Service Skills Test for SSW. So, kung ano po yung category ninyo, i-type nyo lang po dito so lalabas ito. So, ito po yung no, kasi nakalagay dyan, no? So, ito yung iti-type, i-click natin. Okay, so, and then you choose kung ano po tayong no. So ito no. So dun sa mga wala pang Prometric ID, dito agad nakapag-click sa sa second video natin how to reserve. Ito po yung i-click niyo and then go over again. Okay? So ngayon dito tayo. Dun sa mga may Prometric na, magla-login po tayo dito. Okay? And then syempre before you make a login, ayan. Before you make a login, make sure na nabasa niyo itong mga ito, no? So, meron dito, let's say, from the top, scheduling, okay, scheduling change. Ayan. So, yung mga yan po, bago po tayo mag-login, tingnan niyo na po yan. On the date of the exam, blah, blah, blah. Okay, identification documents, kung ano yung mga kailangan nyo na i-ready. Okay. And then, event information, hindi na kailangan mag-fill yan. Kung meron man, na pagbabago. Okay. So, and then you can now, yeah, so, test center schedule. Okay, so siguro, maganda din, napuntahan nyo din muna to, tapos mag-take notes na po kayo. Ayan, takes note na po kayo kung ano yung mga dates na kailangan ninyong yung other exam schedule. Ayan, ito mga ganito. So, titingnan ninyo dyan kasi yun yung schedule ulit po. So, makikita niyo po yung ganitong calendar, no? And then, hahanapin po natin yung Philippines. Okay? Ayan. And then, kung saan po kayo magte-take na exam. So, let's say, for example, dito sa Manila. So, ito po yun, ano? At this time that I'm recording this, it is July 4. Okay, so kaya, ayan, no? So, ano lang natin na ganito. So, ayan, pipili na po kayo dyan kung saan yung examination. No? Kung ngayon po kayo magpapareserve, make sure na meron po kayong at least 2 weeks na review para naman may pag-aaral pa kayo kung bawa July 20 or 21, 22 or 28, 29 or sa August na, ganyan. So, nasa inyo po yan, ano? Para po pagka, sakali ba, magkaroon ng hiring. At this time kasi hiring na po talaga. So, kailangan po dapat ready na kayo. No? Ayan. So, meron pa naman po mga ibang hirings, ibang dates or marami pa pong kasunod dyan. So, kaya ito naka-schedule to nun. So, yung mga merong blue dots, dyan po yung merong available. So, ilista nyo na po para hindi kada kung babalik kayo dito. Kasi di ba pag ganun masisira po, po kayo, magre-refresh ulit yung inyong application. So, kayo. No? So, kaya ito po yung mga uunahin ninyo dapat na pupuntahan. Okay? Yan. Then, I go back. Let's see. Okay, so dito na tayo. So, dito yung yung exam schedule. Tapos, specifically for, for food and manufacturing. No? Okay. Then, check natin. Di ba pala ako nakabalik?
Ito na tayo sa punta pa rin sa So, dito na tayo, pwede na tayo mag-login. So, kung gumagamit po kayo ng desktop o sa computer shop kayo, mas madali po kaysa po sa cellphone, ano? Para madali, ne? Okay, so dito na tayo po sa login. Ayan, so makikita niyo po ito. Medyo meron, ito naka-ready na siya, no? Kasi nag-login na ako, ano na ako. So, every time na ano to, ito yung tinatawag na Prometric ID. So, kung ano po yung natanggap niyo na Prometric ID, yun po yung itatype niyo dito. Okay, and then your password, of course, secret yan. Okay, and then para tuluyan kayo makapasok doon, you will just copy the ano, no? And, okay, so yan, and then click login. Yan. So, dito sa mga to, yan, ito yung mga, yan, ano lang kasi makakuha kayo ng test code, test name, test date, appointment time, okay, at ano yung test center na ano niyo, to everything, eh. So, yun. So, in case of magpapareschedule, sige, click nyo lang siya. But, this time, nag-reserve pa lang kayo. But again, before you click that reserve test, please read muna yung mga cautions. Kasi palaging ganun, ano, para sa ganun, alam nyo na yung bawal at saka hindi. Okay, so assuming nabasa nyo na yan, okay, dito na tayo sa, ano, sa test terms and conditions. Okay, so sa tingin mo, hindi mo carry ang mga kanilang mga kondisyones, okay, mag-log out na kayo. Okay. Pero siyempre tayo hindi, no? Okay, so go on. So just click I agree. Don't forget that. And then agree to continue. So pagdating po dyan, okay, so ito na ah, yung personal information, no, na nasa data nila, ipapakita dyan. Okay? So, if it is correct at walang kailangan, i-change, okay? So, continue. Kung change personal information, doon kayo mag-click, ano, kung meron mga pagkakamali. Kasi, wag po yung, ay, pwede na yan, gano'n. Kasi, ano po, mahirap po yan. Eh, sa certificate nyo kasi ng inyong, ano, PF test, sorry, ng inyong exam, yung pagmali, siyempre, hindi mo magagamit. Okay? Right. So, here, rules to take the exam again. So, kung yung mga nag-take na before na hindi pumasa, kung mag-schedule kayo, make sure na after 30 days. Okay? Yan. So, pwede kayo mag-reserve, pero kailangan after 30 days ng time na nag-exam kayo. Okay, so agree and continue. Siguro naman wala namang age, ano kayo. So, here you will select your test. So, in this case, ito na, no? Okay, so yun. Tapos, saka ka mag-next. Pagdating dito, okay, so make sure that all of the informations na iyaan ninyo. So, yun. Siyempre, self-explanatory niya, sarili yung birthday, pangalan. Okay, do you have any work experience? Have you been to Japan before, stayed? So, ayun, ilalagay ninyo yung technical training kung dati yung technical training. Kung first time kayo, siyempre none. Okay? So, and then, yan. Number of times that you've taken this test, okay, kung first time, ayan. So, all these are self-explanatory. So, you just have to, ano na, okay, tick and tick, ganyan. So, siyempre, hindi ako makapunta sa next page kasi hindi ko na siya lalagyan ng information. So, example lang yung pinakita natin. But, it is all guided hanggang sa papaano kayo magbabayad. Okay, so just make sure na yung mga binibigyan lang information kasi pagkatapos kasi nun, para makomplete yun, sisendan kayo ng email para sa details at saan kayo magbabayad kasi depende yun kung saan yung sinabi magbabayad kayo. Hindi pa pwedeng sinabi nyo ngayon GCash tapos pagdating sa actual, ay hindi na lang pala GCash, Maya na lang o kaya ganun. Hindi po pwedeng palitan. Okay, so kaya ano kayo dun sa be cautious kayo about that. Okay, so that's all.
And I hope, to know to yeah, yun, I hope I was able to help. Okay, so yun, yeah, see you. So puwede kayong mag-comment dun sa akin ano, ano ito, naka-private siya, I mean, dun yung mga pinapadalan ko lang ng link ang makakapag-open nito. So you can also share, okay, pero yun nga, for private use only. Okay? Right, bye, and good luck on your exams. Okay, ay by the way, yung susunod kong video ay tungkol naman sa paano makukuha yung reviewer. Ayan, okay? So hindi ko kasi kahit kasi ipasa ko yung link before I try to pass the links, sabi ng mga estudyante, sabi ng mga pinagpasahan ko, hindi daw nila ma-open. So ibig sabihin it is exclusive para dun sa mga nag-register, okay? O kaya may prometric ID na ano, na sila yung magte-take ng exam, gano'n. Okay, so siyempre nga naman ano,じゃ、それで終わります。ありがとうございます。Okay.